Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayon. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla at katuwang natin sa discussion ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng mga produktong MX3. Kasama natin ang ating medical doctor mula sa MX3, si Dr. Edwin Biendoc. Good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Chess. And of course, laging nakasubaybay sa atin. Ngayon ang pag-uusapan natin, very interesting at informative kasi tungkol sa colon. Ito'y napapag-usapan pero hindi ganoon kadalas katulad ng diabetes, hypertension at iba pang mga medical condition na mas common. Pero Doc, marami na rin ang nagkakaroon ng colorectal problems, Doc. You mentioned the word colon, ano? Ang nakatutuwa dito, nung napupunta ako sa Cebu, nakita ko doon sa jeepney may nakasulat colon. Oh. O, di sinakyan ko. May kalsada pala sa may kalsada pala sa Cebu na ang pangalan colon. Oh, okay. At maraming mga tao ang hindi nakakaunawa kung ano yung word na colon. It means the large intestine. Mahaba yan, Chess. Kailangan ma-realize natin na mula bibig hanggang ating puwitan ay tumatakbo ito ng halos mga more than 10 feet. Oh, lagpas ng height ng isang basketball player na 6-footer. Dobling tao. Doble ng height ng isang tao na regular, hindi ba? Oo, Doc. Oo. At yung large intestine doon, pwera pa yung large intestine ha, yung large intestine pa lang, umaabot na ng mga siguro 4 feet. Oh, mas maikli pala In siya. total, nasa mga 20 feet lahat-lahat yan na napakahaba, hindi ba? Sige, bago natin umpisahan yung discussion, mayroon tayong hotline number para sa mga gustong magtanong. Ito po ay hotline number mismong hawak po ng MX3, yung ating pong family sa DMI Philippines. Ang number nila 0918-8888-693. Tama, Doc, no? 0918-8888-693. At sa Facebook, pwede rin kayong mag-like at magbigay ng mensahe sa kanilang mga ipinopost doon, MX3 Natural Supplements. Kaya kung tungkol sa colon ang inyong tanong, anytime pwede po kayong magbigay ng mensahe. Sige, Doc, start na natin yung ating discussion. Ito yung ating picture number 1. Yan. Okay, sa picture number 1, makikita po natin na yung nasa kaliwa, very healthy, no? Maganda ang kulay niya. Doon sa bandang kanan, ito yung mga unhealthy people with unhealthy habits. Oo. Hindi lamang po ninyo nalalaman nangingitim talaga yung mga organs with the things that we take in, we inhale, at kasama na rin yung kawalan ng pag-eehersisyo. Alam nyo, kapag pinag-usapan ng colon, pwede na natin sigurong alisin yan, maiisip natin ang isang tao na paborito ng marami. Napanood ko to Paborito ko pa rin. Oh, part 1. Yung part 2 napanood mo. Hindi ba to, pero napanood ko yung Wakanda Forever. Yan yung part 1. So kung ipapakita natin itong si Chadwick Boseman. Ayan.
ihamak na maganda yung part 1 ng Wakanda eh. Yung Black Panther kaysa dun sa part 2 kasi ang bida na rin sa part 2 babae na eh. Iba na. Siguro dahil na-associate na natin siya doon sa kagandahan ng storytelling doon sa una, Doc, no? At saka, unfortunate yung nangyari sa kanya, kaya medyo half-hearted na tayo doon sa part 2. Parang ganun, Doc, no? Parang hindi na bagay. No? Well, anyway, kaya natin na pag-uusapan ang tungkol kay Chadwick. Well, it is very unfortunate po na batang-bata pa siya at the height of his career, kung kailan pa naman talagang pasikat na siya, doon po siya na-diagnose na mayroong colon cancer o particularly colorectal cancer. At nakagugulat po rito dahil even during the filming nung pelikulang Black Panther, nag-undergo siya ng treatment. Yung treatment na usual na ginagawa po sa mga hospital, which would be surgery, chemo, and radiation therapy. And yet, despite the fact na moderno sa kanila, Chess, maaga pa rin siyang nasawi. Hindi ba? Oo. Kaya nga nawala na siya doon sa pelikulang Black Panther. Oo. So, napakahalaga na pag-uusapan natin ito because prevention is still the best form of cure. Tama, Yes. oo. Kaya ayan, sa mga fans niya at saka yung iba pang nalaman natin na nagkaroon ng colorectal problems, makinig mabuti kasi okay naman na i-imitate natin yung kasikatan nila or yung kabaitan nila or yung kagwapuhan, kagandahan. Huwag na lang yung sakit. Di ba, Doc? Oo nga, no? Hindi natin nalalaman na malaking factor pala talaga yung ating mga kinakain. Oo. Kasi alam mo, itong large intestine na to, nabanggit ko kanina, na ito ay nasa mga 4 hanggang 5 feet long. Kahit na napaka-sexy pa ng iyong baywang, kamukha ni Miss Chess na nasa 26 lamang. Ay, wow, 26. 26 noong kabataan. Ayun, yun. Alam niyo po yung large intestine natin nahahati yan sa ilang bahagi no? Merong paakyat, na kung tawagin namin ay ascending colon. Alam niyo nandun yung appendix sa dulo nun. Tapos, meron siyang pahalang, ang galing ng Tagalog ko, pahalang, o horizontal, na kung tawagin ay transverse colon. At meron naman siyang pababa, parang pababa ng pababa, kung tawagin. Parang spaghetti lang, na kung tawagin naman ay descending colon. And then, ang susunod na ron, maliit na bahagi na lang, yung tinatawag nila na sigmoid, and then later on, rectum, and yung pinakadulo, yung butas ng puwit natin, yung anus. Ngayon, kaya natin tinatalakayan, Chess, kailangan ma-realize po ninyo na isa sa pinakamahalagang function ng ating colon o large intestine ay yung peristaltic movement. Ito yung unti-unting pagtulak mula dito po sa ascending colon ng mga basura mula sa ating kinain palabas dito sa rectum. Yan. Okay, paano kung hindi tinutulak, Chess? Oo. Di naiipon. Kumbaga, Naiiwan. nag-traffic na doon, Doc, no? Kung nag-traffic, Chess, tapos basura ang laman, di syempre, yung kapaligiran niya maapektuhan. Doon na pwedeng magsimula ang mga problema. Okay. Katulad lang yan ng ating bahay. Sa bahay, meron tayong mga basurahan, Doc, di ba? Kapag yan ay Oo. napupuno, normally, inaalwas na natin, tinatapon na natin. Pero kapag yan ay nakalimutan, halimbawa, nag-outing kayo, naku, di pala natin natapon yung basura sa basurahan. Oo. Naku, Doc, pag Oo. uwi mo, ang buong bahay, mabaho. Nangangamoy. Oo, nangangamoy. At makikita natin yan kung titingnan natin yung ating picture number 3, no? As one of the risk factors. Ayan, alam po ninyo, sa kaliwa, may makikita kayong lalaki na ang kinakain niya ay apple. Ayan, alam mo na ba yung joke ng apple? Tapos may hawak pa siyang dumbbell? Ano, Doc? Uy, gusto niya yung joke. Gusto ko sabihin ni Doc, eh. Yung halimbawa nililigawan si Chess ng tatlong lalaki. Isang inhinyero, isa abogado, isa doktor. Oh, Yung yung inhinyero ang regalo sa iyo bulaklak. okay. Tuwa ka. Yung abogado ang regalo sa iyo apple.
Apple, okay? Oo. Ngayon, tinanong mo ngayon yung abogado. Oh. Bakit ang regalo mo sa akin? Imbis na tsokolate. Kasi nakatanggap ako ng bulaklak eh. Anong sagot ng abogado? An apple a day keeps the doctor Yun, away. sakto. Kasi baka mamaya ang masagot yung doktor eh. Tama. Ayan. Pampasaya So, ng kita-kita natin. gabi. Pampasaya ng gabi po ninyo, ha? Oo nga. Siyempre, para naman habang natututo sila, nalilibang din sila. Tama. Baka sabihin nila masyado akong serious eh. Ayun sa picture na to, makikita po ninyo ha, those who eat fruits and vegetables and exercise, Are maganda fit. yung peristaltic movement. Oo. At dun sa kaliwa, o sa kanan rather, kung makikita po ninyo yung tao na puro comfort food ang kinakain, yung mga fast food, lumalaki talaga yung tiyan eh. At dahil walang fiber, kadalasan ang comfort food o kaya rather ang fast food, nagiging madulas sa loob ng large intestine na hindi niya maitulak ang dumi palabas. Oo, naku. Sa ating pagbabalik, itutuloy natin ang ating discussion. Baka habang dinidescribe ni Doc, lalo na yung pangalawa, sabi niyo parang ako yun na. Parang kakakain ko lang ng fast food at kakakain ko lang ng mga bawal na pagkain. Itutuloy natin ang discussion sa ating pagbabalik. Ito po ay tungkol sa colon or colorectal problems. Ito po ang programang Lunas. Katawang po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ang mga produktong MX3. Si Dr. Edwin Bien ang kasama natin at tayo po ay magbabalik. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, trending and viral show. iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas. Talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung
paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan natin yung colon or yung mga problemang colorectal. Ayan, Doc, ituloy na natin yung ating talakayan. Sabi mo, mainly pagkain ang culprit dyan, o ang problema dyan, Doc. Well, isa doon, pagkain. Pangalawa ay ang acting activities or ehersisyo. Well, we cannot remove the fact na genes play a big role, no? May mga minamana tayo sa ating mga lahi na nagiging dahilan para tayo magkaroon ng karamdaman, pati na rin yung exposure natin to the environment. But those are non-modifiable risk factors eh. Paano mo naman papalitan yung genes mo? Paano kung sa pamilya mo talaga tumatakbo yung colon cancer, no? But it is up to us na baguhin yung ating future. At makikita lang natin ano ang itsura talaga ng bituka kapag ito'y may problema, doon natin marirealize yung tamang pagpili ng pagkain. Pakita nga natin, Chess, ang ating picture number 4 to describe anong itsura ng healthy colon versus the unhealthy colon. Itong healthy colon, Doc, the usual, no? Pinkish, maayos, makinis, versus dun sa unhealthy. Naku, parang may mga itim-itim ito, Doc. Parang, ano ba ito, Doc? Ito yung sinasabi mong basura? Oo, look at the shape, no? Parang hindi na yung normal na hugis niya. Ang tawag na sa kanya, parang ballooned. Nakalobo na yung large intestine dahil punong-puno na siya sa loob nang hindi niya mailabas. Now, imagine this. Lahat ng mga bacteria, lahat ng mga chemicals will now penetrate the wall ng large intestine. Alam naman natin ang ating katawan ay continuous na nagre-replace yan. Continuous na nagre-replenish yan ng bagong mga cellula. Paano kung yung cellula abnormal na? Dahil nga, na-expose na siya sa kung ano-anong dumi at toxin. Di syempre, yung abnormal na cell will produce more abnormal cells. And then one day, yung sinlaki lamang ng halimbawa ng mais ay magiging kasinlaki na ng piso at isang araw ay sinlaki na ito ng mansanas. Di may mararamdaman na sintomas na ang taong ito kasi may babara na sa kanyang bituka o large intestine. Oo. So, Doc, maganda alamin din natin ano yung mga sintomas or nararamdaman kung may bara na nag-uumpisa. Yes. So, pahapyaw, tingnan natin ang ating mga sintomas. Isa-isay natin. Pakita po natin yung ating picture number 5. Ay, unang-una nang mararamdaman ng tao yung discomfort. Marami kong pasyenteng ganyan yung hindi ba nila mawari na, Dok, masakit na hindi masakit, basta may discomfort ako na hindi ko malaman kung saan napupunta. Minsan sa kaliwa, minsan sa kanan. Yun. Para bang ang description ng mga babae, pero sa lalaki kadalasan nangyayari ito, may sumisipang bata sa loob ng tiyan. Kahit hindi naman nila na-experience magkaroon ng gumagalaw na bata, Doc, no, sa loob ng tiyan. Diba, ikaw, nasubukan mo na ba yun? Na talagang yung paa talaga, nakikita mo, naninipa talaga, di ba? Ramdam mo talaga, Doc, kung saan siya nagpupunta. Ganon yung nararamdaman nila Ito sa lalaki. Pero pwede rin sa babae, na parang sa loob merong gustong sumipa-sipa. And that is because, remember the word peristalsis? Tumutulak puwersa yung large intestine para ilabas yung dumi. Oo. That's why it's moving. Dahil yung peristalsis means movement from the left to the right. Yan, tandaan po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Nagsisimula ito, teka muna, hawakan ko muna yung aking bituka dahil baka baliktad yung aking picture. Mali. From the right ko. So, okay. Left bali ng mga taong nanonood. No? Okay. Right ko, kasi nandyan yung ating ascending colon. Ayan, hawak ko na siya. And then, papunta na siya dito sa kaliwa ko. So tumatawid. Tumatawid siya. Tumatawid. Okay. Kasi mula sa cecum
kung ang cecum yun yung first part ng ating ascending colon, doon nga nakakabit yung appendix eh. Itutulak yan paakyat sa ascending colon, itutulak yan papunta ng pahalang, transverse colon, itutulak yan pababa, descending colon hanggang doon sa sigmoid, rectum, palabas ng puwit no anus. Oh, Yan. okay. Okay. So, ngayon, nararamdaman mo ngayon yung movement na yon. So, ang pangalawa na mga sintomas na mahalagang maunawaan nila, nandito na sa picture number 6. Uy, may hawak ng tissue paper ito, Doc. Mabuti kung maganda yung pagdumi mo. Alam mo, maganda yung dumudumi ng more than 2 times a day eh. Paano kung may nakabara? Eh di, hindi ka madumi ng every 3 days. Naku. Sakit nun. Ang sakit nun sa damdamin, yung nakaupo ka, tagal mo 1 oras sa banyo, iri ka ng iri, walang lumalabas. Yan. So, constipation is one of the symptoms. Okay. Hindi lang constipation, may tinatawag kami yung word na tenesmus. Ang ganda, bagong word tenesmus. Yung gusto mo nang lumabas, iri ka ng iri, talagang tumatayo na lahat ng buhok mo sa batok. Namumula ka na. Pero wala. Wala. Paglabas, parang ano lang, kumbaga sa quitis yung Oo. Toink. Isang ganun lang. Oo. Isang ganun lang. Pagtingin mo sa bowl, nothing. There's nothing. So, yun, delikadong sintomas po yun. Okay. That means something is going on inside the large intestine. Okay. So, yun yung mga sintomas. Kapag yan ay naramdaman na, of course, magpapakonsulta na sa doktor, sasabihin, Dok, parang 1 linggo na akong hindi nakakapagbawas, 1 linggo nang masakit yung tiyan ko, para nang tambol yung aking tiyan, at feeling ko may something. That is true. Ngayon, bago natin tingnan yung mga procedure na gagawin ng doktor, magtatanong ang mga doktor sa kanya. Una, nangangayayat ka ba? Ayo po, Dok. Nangangayayat ako kasi wala akong ganang kumain. Ayun. Pangalawa, wala po akong ganang kumain kasi hindi naman ako nadudumi. Ang pakiramdam ko, busog na busog lagi. So magkakasunod-sunod siya, di ba, Chess? Nangayayat siya, hindi nakakakain. Hindi kumakain kasi busog na busog ang tiyan. Kasi nga, hindi siya nadudumi. Pero pagtingin sa kanya ng doktor, hindi lang pangangayayat ang napupuna sa kanya. May pamumutla. Pwede. Okay. May pamumutla. Pagkatapos, pag pinahiga siya ng doktor, abay parang tambol yung kaniyang tiyan. Pwedeng tambulin ng doktor at nakakarinig siya ng hangin. Yon. At may pagkaminsan, pagkapa ng doktor, pwede siyang makakapa kahit sa ibabaw pa lang, nang parang akala mo may kinakapa siyang santol sa bandang kaliwa o kanang bahagi ng tiyan. Okay. So, ganito yung mga posibleng initial tests na gawin sa kanya, Doc. That's right. Initial check-up muna ng doktor. Siyempre, physical examination yun eh. Maaaring yung doktor mag-request ng laboratorio, gaya ng CBC, titingnan kung talagang mababa yung kanyang hemoglobin hematocrit. Magtataka yung pasyente, bakit, Dok? Anong koneksyon ng pamumutla at saka yung pula ng dugo sa aking problema sa tiyan? Alam mo kasi, isang bitamina ginagawa sa loob ng large intestine, Chess eh. Oh, okay. Vitamin B12. At yun ay mahalaga sa pagpapapula ng dugo o ng red blood cell. Okay. So, may connection, hindi ba? Yan. And of course, baka yung doktor mag-request ng ultrasound, makikita kung may bukol nga, o pwede ring mag-request ng X-ray. Ang tawag naman sa X-ray na yon ay barium enema o kaya barium swallow, isang uri ng X-ray kung saan mayroong dye na ipapasok sa bituka para kitang-kita ng doktor yung hitsura.
So ito yung mga procedure na ginagawa, Doc, at maaring meron pang iba na mga gagawin na test o i-undergo, ipagawa sa inyo ng inyong doktor. Baka kasi isipin ng mga listeners natin, ang dami pinapagawa, pina-check yung ganito, pina-check yung ganun. Ito po talaga yung mga dapat pagdaanan para masigurado okay ba o hindi ang ating colon. Doc, babalikan natin yung ating discussion ha. Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung mga sinasabi ni Doc na mga procedures, inaalam natin yung mga posibleng ipagawa po sa inyo sakaling may duda ang doktor sa problema sa inyong colon. May hotline number tayo, Doc. Ang numero po natin ay kung kayo ay tinitibi, 0918-88-693. O, habang nakaupo kayo sa trono, text na. 0918-88-693. Sige po, babalik kami ni Dr. Edwin Bien matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Yan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas. Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, programang Lunas. Katuwang po natin ang MX3, hatid sa atin ng DMI Philippines. Kasama natin si Dr. Edwin Bien at pinag-uusapan natin itong mga problema sa colon o colorectal problems. Mamaya, baka may magtatanong, colorectal cancer yung alam nila. Mamaya tutunguhin natin yan. Pero nandito tayo sa mga procedures na maaring ipagawa ng doktor sakaling naghihinala na mayroong problema sa ating colon. Doc, balikan natin yung ating talakayan. Kamukha ng nabanggit ko kanina, Chess, no? Sa ultrasound, maaaring makakita na ng bara o obstruction sa bituka. Ganun din sa x-ray, no? Pero kung gusto talaga ng doktor na masigurado nasa ang parte ng kanyang large intestine ang problema at gustong makakuha siguro ng sample, ang tawag doon ay colonoscopy. Ipakita natin po ang picture number 7 natin. Okay. May camera pa ito, Doc, ha? Tinitingnan yung mismong loob ng ating puwitan o yung large intestine mismo. Ka. Oo, papakalmahin ka, maglalagay sa puwitan mo ng tubo na kamukha ng ginagamit ninyo na pangdilig ng garden ninyo. Ganun kalaki ba, Doc? Maliit naman ng konti ron. Okay. Maliit naman ng konti ron, pero mahaba-haba din. At, syempre, mayroong camera na nakadikit doon sa dulo nun at yung kabila naman ay nakadikit sa telebisyon o monitor. So, nakikita ng doktor ngayon, through the monitor, habang unti-unti niyang pinapasok yung camera, yung surrounding area. Oo, okay. Ang tinitingnan niya doon ay mayroong bang namumula na sobra sa kulay? Mayroong bang parang sugat? Mayroon bang parang protrusion doon sa doon sa gilid ng wall ng large intestine? Mga kuntil-kuntil, parang gano'n, Doc, no? Kuntil-kuntil. Hindi po almoranas ang tinitingnan diyan dahil mahaba na ang pinasok ng doktor. Tinitingnan niya kung mayroon talagang namumuong bukol. At kung sakali na mayroon nga po, mayroong instrumento na kasama po doon sa tubo na yon na pwede pong kumagat ng kaunti. Okay. Oo. Sample lang, hindi naman ninyo mararamdaman. Konti lang, kakuha ng konti, at pagkatapos, hihilahin palabas yon at ilalagay ngayon yon sa isang sealed container para ipadala sa laboratorio. Ang tawag doon ay histopathology report. At doon malalaman kung may abnormal na growth ng selula na. Oh, okay. Sakaling meron, ano ang susunod na gagawin, Doc? Marami. Oo, depende sa nararamdaman ng pasyente. Halimbawa, nagbara na siya talaga at hindi na siya makadumi. Delikado yon. So, maaaring buksan ang kaniyang tiyan. Nasa picture number 8 tayo, Chess. Okay. At dito makikita, malaki na, sinlaki na ng mansanas yung nakitang bukol ng doktor. So, maaaring magkaroon siya ng tinatawag na resection o pagputol. Puputulin malayo doon sa bukol upang sa ganun, makasigurado yung doktor na hindi tatamaan yung cancer area mismo. Tapos, kung kayang kaliwat kanan ay putol, pagdudugsungin yung pinagputulan kung aabot. May pagkakataon kasi, ang haba ng pinutol, nasa isang ruler. Kapos na. Ay, hindi mo na mahihila-hila yon para pagdugsungin sila, di ba? Oo. Hindi naman kamukha sa ginagawa nating mga tubo, sa ating tubig, na pwede kang maglagay ng pansalpak na ibang tubo. So, hindi uubra. Okay. Oo. So, ang gagawin ngayon, kung matatanggal yon, tatanggalin. Unfortunately, may mga iba, Chess, na hindi na siya matanggal yung bukol. Dahil nakadikit na siya doon sa surrounding area. So, medyo mahirap na kaso. That means, napabayaan na nung pasyente. Matagal na pala niya itong dinaramdam. So, gagawa na lang yung doktor o yung siruhano ng temporary na solusyon. Ito yung tinatawag nating colostomy.
Nasa picture number 9 naman. Okay. Kaya yung ibang mga tao, Doc, may tinatawag na colostomy bag, yung parang plastic na supot. Hindi naman supot ho yun, talagang medical grade. Binibili sa mga pharmacy yan. Doon na yung dumi dumadaan, Doc? Tama. Kasi nga, pinutol halimbawa yung one side, and then, i-attach na yun doon sa balat. Okay. Sa skin. Bubutas ngayon din doon sa skin. At doon na ngayon itatahi yung pinutol. Ngayon, di syempre, dahil butas na ngayon yung skin, doon nalalabas yung dumi. Sasaluhin ng plastic na ito. Alam mo bang mahal din tong plastic na to, Chess, kung araw-araw kang bibili? Sabi nga daw, Doc, oo. Magastos din po. Magastos. Depende sa uri ng plastic, no? May iba na umaabot ito ng halos 500 piso. Ang isa? Dahil meron itong, ang isa. Dahil may pandikit ito sa gilid. Can you imagine kung araw-araw? So, pwede bang yung supot na lang ng pang-grocery, ano? Plastic labo. Pero hindi pwede. Hindi pwede. Pag gumalaw ka, dinalaglag yung laman. Oo. Nakakahiya, hindi ba? Oo. Pero Doc, na-mention mo, ito po ay araw-araw. Of course, pinapalitan. Ano yon tuwing hihintay, pasintabi po sa mga kumakain, hihintayin mong mapuno, saka mo i-replace yung bag na yan? Or every time na dudumi ka, quote-unquote, ay kailangan mo siyang i-replace? Na parang diaper, parang napkin, Doc? Napakasustansya ng ating pinag-uusapan sa kapangunan. Na sila ay informative. Naghahapunan. Well, pero depende kasi sa lalabas, Chess. Depende. Halimbawa, ang lumabas ay solido na, no? At halos mapupuno na yung bag. Pinapalitan na yon. May pagkaminsan naman, lalong-lalo na kung baguhan pa lang, ang lumalabas ay dugo pa. Minsan napupuno ng dugo itong bag. Kung likido naman, kung mapupunan ninyo doon sa dulo ay may butas, may drainage. Oo. So yung iba na nagtitipid, dinidrain lang ito. Okay. Hindi mo na pinapalitan. Hindi agad. So yung iba every 2 days, yung iba every 3 days. Kaya lang, Chess, ang problema nga, dahil may pandikit ito sa gilid, hindi ba? Oo. Minsan tumatagas na. Siyempre, natubigan Oo. So hindi na ubra, hindi na dumidikit. Kailangan palitan. Oo. May pagkaminsan, sobrang kati. Oo. Sabi ng mga ibang pasyente ko, ang kati-kati, Dok, kailangan talaga palitan kapag luma na. Oo. Yung iba nagsusugat na sa paligid kasi parang sa sobrang dikit, parang yung balat dala-dala na. So napakahirap, hindi ba, nang may colostomy bag. Tsaka yung adhesive siguro, Doc, skin irritating din yan. Irritating yun So tingnan natin itong picture number 10. Ayan. Kung makikita natin itong babaeng ito, nakangiti pa siya, no? Pero kung babasahin natin, nakalagay dito sabi ng babae na after months of having a stomach, yun yung colostomy niya, no? I now know it doesn't stop you from living your life. Yun. You can still go out, still exercise, still work, still be you. Kasi ang habol nga natin dito is to have a normal life for the person. Assuming to, Chessa, pati yung bukol natanggal. Oo. Paano kung hindi? Ay, naku, yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. May natanggal ng bahagi, tapos mayroon pa palang iba na siguro after tanggalin, nabuo na naman. Meron bang, kumbaga sa kidney stones, former, 'di ba, ng mga ganitong bukol sa kanilang puwitan o sa kanilang colon. Sa loob po yan ng ating pong puwitan. At pag-usapan din natin sa ating pagbabalik, na mention kasi ni Dr. Edwin Bien, temporary lang yung access o yung kumbaga yung labasan na ginawa ng mga surgeon. Anong mangyayari kung ito ay hindi na accessible o meron bang problemang na-encounter sa ganyan yung colostomy bag access? Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang programang Lunas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Houston. Amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon.
at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga Ang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, huling bahagi na ng discussion tungkol sa colon. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien. Kasama nyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla, kapartner po natin ng MX3. At ito na tayo sa susunod na picture, Doc, na sige, pakita nga natin. Bakit parang nasa ano na ito, nasa trono? Ito yung mga pinapakita natin, Doc. Okay, well, I hope hindi naman kayo nahintakutan. Hindi yun ang layunin po namin ni Miss Jess, no? Na manakot ng manakot. It is just to show you that our habits and lifestyle play a very big role sa ating mga karamdaman, pati na rin sa kalusugan natin. And prevention of illnesses sa large intestine is very important. Kaya kung makikita mo itong picture 11, yung normal na upuan natin nasa kaliwa, yung kulay pula, yan lang yung normal eh. Alam mo, ang hirap umirin yan eh. Mas maganda ang iri mo dun sa kanan. Kung ikaw ay mayroong tinatapakan o tinutuntungan ng maliit na stool. Para medyo umangat yung iyong tuhod o yung inyong hita habang dumudumi. That's right. Oo, at medyo na makakayuko ka ng kaunti, forward, para pag iri mo, isang bagsakan, mahaba kagad, mga isang ruler kagad. hindi ko matandaan, Dok, kung sa ibang bansa or may mga na-encounter na ako na ang kanilang palikuran, Dok, ay hindi yung toilet bowl na alam natin na inuupuan. Nasa That's floor. Right. Nasa floor. Nung butas, Dok, or mahabang parang drainage na nung una, sabi ko, bakit ganito? Ano ba to? Ihian ba? Dumihan ba ito? Magsa-squat ka pala talaga, Dok. Walang upuan talaga. Maraming ganyan, usually sa mga bansa na may mga kapatid tayo na Muslim, gaya sa Malaysia, sa Singapore, pati sa Middle East. Oo, may butas siya sa floor. And actually, that is a healthy habit, no? Okay. Kaya nga lang, syempre, sa panahon ngayon, kung ikaw ay naka-long gown, paano ka naman i-squat doon? Oo, bubuhatin mo pa lahat para lang bubuhatin mo, edi nasa ulo mo na yung gown. So, dahil mahirap po yun, yung paglalagay ng stool ay maaaring solusyon. Oo, or bangkito, ayan. Bangkito. At mas maganda, itong picture na number 12, total may bangkito ka na rin lang panglaba, kukunin mo. Pag hindi ka rin lang naglalaba, ilagay mo doon sa harap ng iyong toilet bowl. Okay, mas mabilis pa lang, mas mabilis at normal na lalabas yung ating mga dumi kapag ganun ang pwesto o posisyon ng ating pagdumi, Dok. Oo, at saka maganda, alam mo, di ba, pinuputol ng ating anus yung lumalabas, di ba? Yung parang puk. Ganda talaga ng discussion natin ngayong gabi. Kung diretso lang ang upo mo, di parang kang kambing, ang labas niya bilog-bilog. Parang longganisang bilog-bilog. Okay. Samantalang kung nakataas ang paa mo, mahaba siya. Yan. Pasensya na ho kayo sa ating talakayan, pero ito'y magandang alam natin dahil minsan ito'y hindi napapag-usapan kasi kaya, Dok, parang inisip mo, basta madumi ako. Minsan ang ginagawa pa, Dok, minamadali mo yung iyong pagdumi, lalo na siguro kung wala ka sa bahay. Yun ba ay masama, Dok? Namamahay ka? Oo, di ba? Ang hirap nun.
O kaya sa loob ng eroplano, kahit na anong gawin mo. O kaya, hindi Dok, ka sa mga madudumi. nasa labas ka, sa establishment, restaurant, or mall, alam mo kasing mayroong pila. Kumbaga, baka may kasunod ka na naghihintay sa'yo. Medyo, di ba tatapusin mo siyempre. agad? Hindi ka komportable, hindi ba? Oo, Dok. Yun, totoo yun. Alam niyo, napakahalaga ang pagbibigay ng sapat na panahon sa pagdumi. Ayan. So, wag po ninyong mamadaliin yan. Oo. Ano, Dok, ang dapat gawin, lalo na ng mga taong, sabi mo nga kanina, laging nagtitibi. O kaya, constipated, Dok. May mga habits tayo gaya ng pag-inom ng mga na-blender na prutas at gulay. Nasa picture number 13 Alam mo, may doktor na dinevote niya ang buong buhay niya in providing formulas para sa mga pwede ninyong paghalu-haluing gulay at prutas na maganda sa pagdumi. Okay. Si Dr. Max Gerson. Okay. Picture number 13. Kaya the Gerson therapy for cancer. Yan. Si Dr. Max Gerson, isang taga-Austria. Kababayan siya ni Arnold Schwarzenegger. Ayan. At siya ay maraming pasyenteng may cancer at sa kanya, pinaghalo-halo niya ang ibang mga prutas, mga gulay, nakikita nyo dyan, na maganda para yung peristalsis ng bituka ay dire-diretso. And magandang ihalo dito sa kombinasyon na ito, yung picture number 14. Okay. Kay Dr. Max Gerson. Ito yung mangosteen. Ang sasabihin ko na, MX3. Kasi minsan, Dok, pag pumupunta ka sa mga palengke o kaya nagtitinda sa mga sidewalk, di ba, yung mga kari-kariton, nakalagay MX3. Kahit na mangosteen dapat ang nakalagay dyan sa paninda nila na yan, Dok. Yun nga, nagpapasalamat nga tayo, no? After so many years that we have been involving the people, educating the people about their health, nakita nila na talagang ang swerte ng bansa natin. Unang-una, natural sa atin ang pagkakaroon ng mangustin. Pangalawa, may kumpanya, no, which is DMI, na nag-umpisa para i-research ito. Hindi yung mga dinikdik lamang sa likod bahay, kundi talagang ipina-research ito at pinagawaan ng paraan para itong makukuha doon sa prutas na mangustin na sustansya ay makatutulong in the prevention and even in the management of many illnesses. Yun na. At nakita nila, Chess, ay bukod dun sa prutas na laman na kulay puti sa gitna, ang pinakamasustansyang component pala nandun sa kulay pula na balat. Kaso Yun hindi mo pwedeng yung pericarp, hindi mo naman pwedeng i-blender yan, Dok. Ano? Hindi, tinatapon yan Di ba? Matigas kasi. Matigas. Oo. Matigas yan Para kang, kung ngunguyain mo yan, para kang ngumuya ng nyog. So, hindi obra. May paraan. No? Isang scientificong pamamaraan ang ginawa ng DMI para ma-extract yung active ingredient ng balat. Kung tawagin ay alpha, beta, at gamma mangustin. Yon ang napakasustansya. Oo. At ito ay kinapsulize na, capsule form na po, yung mga mangosteen pericarp na yan na may mga potent contents ng alpha, beta, and gamma nutrients mula po sa mangosteen. Naka-capsule form, ibig sabihin, Dok, anytime and anywhere, pwedeng i-take ito. That's right. At dahil prutas nga ito pinanggalingan, Chess, ay wala silang aalalahanin. Kahit mayroon na silang karamdaman na dinadala-dala, may mga iniinom silang mga medication as their maintenance, kahit nga bata pa Remember, prutas ang mangosteen. Kaya alam natin, ito ay ligtas. Okay. Bago natin i-announce saan ito mabibili, saan available ang mga produkto ng MX3, Doc, would you advise na yung mga taong may problema sa colon nila or yung ayaw magkaroon ng problema sa colon, will do parang occasional and regular cleansing, juicing, fasting? Ano bang dapat, Doc? Tama ka. Fasting mula sa sobrang comfort food. Sobrang milk tea. Matagal-tagal na fasting ang dapat. Sobrang samgyup, di ba, Doc? Oo, lalong-lalo na ang fasting po ninyo talaga dapat dito sa mga fast food. Ayan. At napakaganda na marunong tayong kumain ng prutas at gulay, pero yung mga anak natin kasi, palibhasa hindi na sanay kumain ng mga ito, i-juicing ninyo, i-blender ninyo, ipainom ninyo. At may mga kapsula nga po na nabanggit si Miss Chess, hango sa mangustin. Make sure lang ang hahanapin nyo ay yung original
na tulad ng hawak ko. Yan. Mangosteen. At yung Ayan, mangosteen ito, na capsule na yan at original, very important, bibisitahin nyo po yung website ng MX3 kasi doon makikita nyo, bukod sa mga certification, may mga awards na binigay hindi lang sa Pilipinas, kundi maging global awards ang ipinagkaloob na sa MX3 para sa kanilang produktong ito. For more information, bisitahin po ang kanilang website, mx3ph.com, o kaya sa Facebook, i-follow po sila at ibigay ang inyong mga katanungan, mensahe, padala po doon anytime. MX3 Natural Supplements. Ito naman available nationwide, bukod po doon sa mga malalaking drugstores natin. Mabibili nyo po ang MX3 capsule, ganun din yung coffee at saka yung MX3 tea at iba pang mga produkto. Mabibili nyo po yan nationwide at ganun din online, pero hindi dun sa mga online selling platforms dahil para maiwasan yung mga fake doc, di ba? Yung mga naglipa ng fake. So dun lamang po kayo bibili sa kanilang website, mx3ph.com. Doon po kayo mag-a-add to cart. Meron silang ganung facility. At kapag yung binili nyo ay medyo hindi lang isa, may free shipping pa yan, Doc, no? At may mga promos kung napapala rin kayo na may palibre pa. So, wag po kayo mag-aalala. Malaking tulong ito. Ngunit, there's more. Huwag nyo lang hantayin na may sakit kayo. Oo nga. Sa ngayon pa lang, you take it as prevention to keep health sa inyong pamilya. Oo, dahil prevention is always better than cure. Yan po ang ating advocacy dito sa programang Lunas. Once again, nakasama po natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Bien. Doc, maraming salamat. Good evening po sa inyo. Good evening po. God bless. God bless po. Nakasama natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin naman ng mga produktong MX3. Kung may tanong, may hotline number 0918-8888-693. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Naging katuwang po natin si Dr. Edwin Bien. At nakasama niyo rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Maraming salamat at magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kauna-unahan sa Pilipinas.